Let's open the Bible, Ruth chapter 1. Buksan po natin sa Biblia, mula po sa aklat ni Ruth, chapter 1. Ruth chapter 1, Ruth, chapter 1, verse 16 and 17. verse 16 po at verse 17. 16 and 17, Brother Alvin will read, and 18 we will read all together. Kaya mula po sa verse 16 to 17, ako po ang magbabasa, and verse 18, kayo po ang magbabasa. Basahin ko po, verse 16, ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Verse 17, kung saan ka mamamatay, ay doon ako mamamatay, at doon ako ililibing. Gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin, at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Verse 18, let's read it together, 3, 2, 1. Nang makita ni Naomi na nagpapasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. So from today, we're gonna learn the book of Ruth, chapter by chapter. Kaya mula sa araw na to, pag-uusapan po natin yung tungkol sa aklat ni Ruth ng chapter by chapter. The book of Ruth has 4 chapters. Ito pong Book of Ruth, meron po siyang 4 na kapitulo. And each chapter has a very important lesson. At sa bawat kapitulo, meron pong napakahalagang mga pag-aaral. So today, we're gonna learn the Ruth chapter 1. Kaya ngayon, pag-uusapan po natin yung Ruth chapter 1. And we can see how important our determination is. Kaya makikita po natin kung gaano napaka-importante yung ating determinasyon. And we can see how important to follow the God's way. At makikita natin kung paano napakahalaga na yung pagsunod ng daan ng Panginoon. Let's look at the chapter 1, verse 1. Tignan po natin sa chapter 1, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nangyari, ng mga araw na ang mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng taggutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. Siya, ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak na lalaki. So, book of Ruth happens in the time of the judges. Kaya ang aklat ni Ruth, ito po ay nangyari sa panahon po ng mga hukom. The Bible book before Ruth is the Judges, book of Judges. Kaya ito pong aklat ni Ruth, bago po ang Biblia na ito, ang nangyayari po sa panahon ay sa panahon po ng hukom. Let's look at please bookmark here, Ruth chapter 1, and let's look at the Judges chapter 1. Kaya lagyan po natin ito ng tanda at punta po tayo sa aklat ng mga hukom, kapitulo 1. Verse 1. Sa chapter 1, verse 1. After Exodus, Israel people conquered the land of Canaan. Kaya pagkatapos po ng Exodus, ito pong mga Israelita ay nasakop po nila yung lupain ng Kanaan. And when they stayed in the land of Canaan, by judges, God ruled over the Israel. Kaya habang sila po ay nananirahan sa lupain ng Kanaan, ito pong mga hukom, sila po ay namumuno doon sa Israel. At the time, Israelites rely on God. That's why they always asked what to do. Sa panimula po nila, sila po ay nagtatanong sa Panginoon kung ano po yung kanilang gagawin. So the chapter 1 verse 1, now after death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord. Kaya pagkamatay ni Josue, itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi. So whenever they decide, they ask to God. Kaya bago po sila magdesisyon, sila po ay nagtatanong muna sa Diyos. It means they admit they are foolish. Ibig sabihin, sila tinatanggap po nila na sila po ay hangal. It means they admit that God is mighty God. Ibig sabihin, talagang tinatanggap nila yung Diyos, siya po yung makapangyarihan. But let's go to the last chapter, Judges chapter 21. At punta po tayo sa huling talata ng Aklat ng Hukom, chapter 21. Judges chapter 21, verse 25. Hukom, chapter 21, verse 25. This is the situation at the end of the age of Judges. Ito po yung naging sitwasyon nila sa pagtatapos ng akla ng hukom. The verse 25, in those days, there were no king in Israel. Sa verse 25 po, ng mga araw na iyon, walang hari sa Israel. What do you think? Is there no king in Israel? Ano po sa tingin ninyo, wala po ba talagang hari sa Israel? There was a king, God. Meron pong hari, yung Diyos. So when Israelite already considered God as their king.
Kaya sa katunayan, ito pong mga Israelita, kinokonsidera nila na ang Panginoong Diyos, siya po yung hari. That's why they used to ask God. Kaya palagi po sila nagtatanong sa Diyos. But at the end of the Judges, the time of Judges, they think there is no God in Israel. Pero pagkatapos po ng panahon ng mga hukom, wala na po sila, hindi iniisip po nila na wala na pong Panginoong Diyos sa kanila. Hari. Walang Wala hari. na pong hari sa kanila. That's why they didn't ask God. Kaya hindi na po sila nagtanong sa Diyos. That's why they just live as they wish. Kaya namumuhay na lamang po sila alinsunod sa kanilang So kagustuhan. next part, in verse 25, everyone did what was right in his own eyes. Kaya sa kasunod po na talata, sa verse 25, ginawa ng bawat tao kung ano mang matuwid sa kanilang sariling paningin. I think this is right. Then they live according to that way. Sa tingin ko, ito yung mabuting taan, kaya inisip nila na ito yung magandang gawin. I think that way is right. Then they follow that way. Kaya sa tingin ko, ito yung magandang daan, kaya susundin nila yung kanilang daan. They didn't ask God. Hindi sila nagtatanong sa Diyos. They didn't care what is the will of God. Hindi sila nag-iisip kung ano po yung kalooban ng Diyos. So let's look at the Ruth chapter 1 verse 1. Kaya balik po tayo sa aklat ng Ruth, chapter 1, verse 1. This is the situation at the time of the book of Ruth. Ito po yung sitwasyon naman sa panahon po ng aklat ni Ruth. So everyone live according to their own opinions. Kaya namumuhay na po sila kalinsunod sa kanilang kagustuhan. Then the chapter 1 verse 1, would you read? At nangyari, ng mga araw na ang mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng taggutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang nanirahan sa lupain ng Moab. Siya, ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak na lalaki. So here is the one person, Elimelech. Mayroong isang tao po dito, si Elimelech. In the Bible, chapter 1, verse 1, there was a famine in the land, and a certain man of the Bethlehem, a certain man. Kaya sa panahon po nito, sa chapter 1, verse 1, mayroon pong taggutom sa lupain at mayroong isang lalaki sa Bethlehem. A certain man, when I meditate this word, it really touched my heart. Isang lalaki. Nung binemeditate ko po itong bersikulo, talagang napukaw niya yung aking puso. Actually, Book of Judges is talking about the relationship or the war between the nations or tribes. Sa katunayan, ang aklat po ng hukom ay pinapatungkulan tungkol sa relasyon nila sa pamamagitan po ng mga tribo. So, not emphasizing the one person. Kaya hindi po nila ipinapahayag yung tungkol sa isang tao. But after Judges, is talking about the one person's story. Pero pagkatapos po ng aklat ng hukom, sila po ay nagpatungkol doon po sa paksa sa isang tao. God made the heavens and the earth. Gumawa po ng yung Diyos ng langit at ng lupa. God is ruling over the world and the nations. Yung Diyos po yung namumuno sa lahat dito po sa mundo at sa bansa. But at the same time, God also looking at the one person. Pero sa katunayan, yung Diyos ay tumitingin din po sa isang tao. Sometimes we wondered, if God knows my name or cares me, just like somebody, just like a nobody. Kaya kung inisip natin na yung Diyos, tinitignan niya tayo na para bang walang ibang tao. Yes, God is so interested in me. Somebody like me, a certain man like me. Kaya kapag interesado po yung Diyos sa akin, parang yung isang tao na may interesado sa akin. That's why when we get salvation, God visited me individually. Kaya pagkatapos po na ako'y naligtas, talagang binisita ako ng Panginoon na akong mag-isa. And God delivered the message of salvation to me personally. At ipinahayag po ng Panginoong Diyos yung kanyang salita ng kaligtasan sa akin. So God is ruling over the world, and also God really cares about me. At yung Panginoong Diyos yung namumuno sa buong mundo at yung Diyos yung nag-aalala sa akin. That's why whenever we listen to each one's salvation testimony, it's like a movie. Kaya sa tuwing nakikinig tayo ng salvation testimony ng bawat isa, parang movie. It's so amazing how God visited each one and saved each one.
Kaya talagang nakakamangha kung paanong binisita yung bawat isa sa atin ng Diyos at kung paanong ipinahayag yung kaligtasan sa atin. I got salvation September 3, 2000. Kaya ako po yung naligtas noong September 3, 2000. At the time, I studied in America. Nung panahon na yun, ako po yung nag-aaral doon po sa Amerika. The one Christian came to my school and studied. At mayroon pong isang Kristiyano na bumisita po doon sa school at nag-aaral ng salita ng Diyos. At the time, I really wanted to find the truth. Sa panahon po na yon, talagang hinahanap ko kung ano yung katotohanan. Then when I heard, after I got salvation, when I heard the reason why she came to this school, I really got amazed. Kaya pagkatapos po na ako yung maligtas, naunawaan ko po kung bakit yung tao na iyon pumunta po sa lugar na iyon, kaya ako po yung namangha. That sister got salvation when she was a high school student. Yung sister po na yun, siya po ay naligtas nung siya po ay high school student pa lang. Then she always attend the church. So the parents didn't like her attending the church. Kaya lagi po siyang umaattend ng church, kaya po yung kanyang mga magulang ay ayaw po siyang pa-attend ng church. They really don't like our church. Ayaw na ayaw niya po yung ating iglesia. So they always said, if you enter the university, college, we're gonna send you to abroad. Kaya sinasabi po nila sa kanya na kapag ikaw po ay aattend ng church, papadala ka namin sa abroad. Not to attend this church. Para hindi ka umattend sa iglesia. And when she entered the university, they decide to send her to study in abroad. Kaya nung siya po ay nakapag-aral sa university, siya po ay nag-decide na mag-aral o mag-aral in abroad. Then at the time we have the churches in America. At nung panahon na yon, marami tayong mga iglesia sa Amerika. So she searched where to go, where to attend our church. Kaya hinahanap niya kung saan pwedeng pumunta, kung saan pwedeng umattend ng church. Then mother saw it. Oh, you have the church even in America? Kaya nung nakita po ng kanyang nanay, meron ka rin palang church dyan sa Amerika? So she searched it, the mother searched it, where The place? is no our church Kaya in hinahanap po, America. kaya hinahanap po ng kanyang nanay kung saan yung lugar sa Amerika na walang church na katulad natin. That was Virginia. Kaya doon po sa Virginia. I was studying in Virginia Tech. Nag-aaral ako sa Virginia nung time na yon. So when she came and evangelized me, and when I got salvation, she told me, I didn't know why God sent me here. Kaya nung siya ay nakarating doon, sila po ay nagkausap ni pastor at sinabi po niya na hindi ko alam kung bakit pinadala ako ng Diyos dito. But now I understand. Pero ngayon naunawaan ko na. I also understood and believed God sent her to save me. Kaya naunawaan ko rin po nung panahon na yon na ipinadala siya doon sa lugar para iligtas ako. I was nobody. Ako po'y walang halaga. Nobody knows my name. And the Virginia, that area is very isolated area. Wala pong nakakilala sa aking pangalan at yung lugar po ng Virginia ay talagang nakahiwalay na lugar. Who cares me? Sinong may paki sa akin? But God remembered me and found me. That's why God sent the one Christian to save me. Kaya yung Diyos naalala ako at nahanap ako, kaya nagpadala siya ng isang taong magliligtas para sa akin. God is ruling over the world, and at the same time, God cares each one of us. Yung Diyos po yung namumuno sa buong mundo at pagkatapos, siya din po yung nag-aalaga sa atin. Let's look at the Matthew chapter 10, Punta po tayo sa Aklat ng Mateo, chapter 10, verse 30. sa verse 30. Page 17 po sa Bagong Tipan. Matthew chapter 10, verse 30. Mateo chapter 10, verse 30. But the very hairs of your head are all numbered. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Can you count your hairs? Kaya niyo po bang bilangin yung inyong buhok? We can't. But Bible says God is counting even our hairs.
Pero hindi natin kaya. Pero sabi ng Diyos, siya po kaya niyang bilangin kahit yung bawat isa sa ating buhok. King Solomon explained all kinds of the animals and even the creeping things. It means even the small bird. Kaya si Haring Solomon, kaya niya pong i-detalye kung ano po yung pangalan ng mga hayop at kahit yung mga maliliit na mga hayop. So God cares all the world and also very small bugs also. Kaya kahit yung Panginoong Diyos namumuno siya sa buong mundo, siya po ay nag-aalaga pa rin po at namamahala doon po sa kahit maliliit na mga insekto. Even we don't care our hairs, but God count our hairs that much. God is so interested in each one of us. Kahit na hindi po natin nabibilang yung ating mga buhok, yung Diyos nabibilang niya yung ating mga buhok. Ibig sabihin, yung Diyos ay talagang nag-aalaga sa atin. There is a great preacher, George Whitfield. Kaya meron pong isang matanyag na mga ngaral, si Judge Whitfield. Whitfield. He preached the gospel in the field. Kaya siya po ay nangangaral ng ebanghelyo doon po sa parang. And there is one certain man. At meron pong isang tao, He really hate God. ayaw na ayaw niya po sa Diyos. He doesn't want to believe in God. Ayaw niya pong maniwala sa Diyos. But he heard that George Whitfield is very famous preacher. Kaya nung narinig niya po ni si Judge Whitfield, napakatanyag na mga ngaral, So he was curious. kaya siya po ay naguluhan. But he didn't want to listen the sermon. Pero ayaw niya pong makinig ng sermon. So he visited George Whitfield like this. Kaya binisita niyo po si Judge Whitfield na parang nakaganito. Because he didn't want to listen, but he want to see. Dahil ayaw niya pong makinig, pero gusto niya lang po makita. So he looked at George Whitfield. Kaya, And at the time, there was a bee on the nose. kaya habang tinitignan niyo po si Judge Whitfield, mang panahon po na yon, meron pong maliit na insekto na dumapo sa kanyang ilong. Then he tried to the flea. Flea. Oh. But it doesn't move on the nose. Kaya sinusubukan niya pong alisin yon sa pamamagitan ng paghipan sa kanyang ilong. So at the time, he hit the bees. Kaya nung panahon na yon, naalis niya po yung bubuyog. At that moment, when he put out his fingers from the nose, at that moment, the George Whitfield cried, "He who has the ears to hear, let him hear." Kaya nung panahon na yon, na habang nung tinanggal niya po yung kanyang kamay doon po sa tenga, saktong nabanggit po ni Judge Whitfield na yung inyong mga tenga ay inyong ikiling. Let him hear. If you have a ear, let him hear. Kaya kung meron ko yung tainga, inyo pong ikiling. Then he realized, I have a ear. Kaya naunawaan niya, meron na akong tenga. So he started to listen, then he got salvation. Kaya simula po siyang makinig at siya po ay naligtas. Who sent the bee on his nose? Sino pong nagdala ng bubuyog sa kanyang sa kanyang ilong? It's not accident. Hindi po yun aksidente. God cares each one of us to save us. Kaya yung Diyos nag-aalaga at nag-aaruga sa bawat isa sa atin. Even in our life, whenever we have difficulties, God cares us so carefully. Kaya sa ating buhay, kahit na meron tayong mga paghihirap, yung Diyos ay laging inaalala tayo. When the Maria crossed the costly oil and poured all to Jesus, everyone blamed her. Kaya nung si Maria ay nagdala po ng mamahaling langis at ibinuhos yung langis doon po kay Jesus, yung mga tao ay hinusgahan po siya. But at the time, Jesus explained the defend her, and he said, "She prepared my burial." Kaya sinabi po ni Jesus sa mga tao na hinanda niya na yung aking libingan. Maria didn't explain anything. Wala pong pinaliwanag si Maria na kahit anuman. But Jesus already knew everything. Pero si Jesus, alam niya na po kung ano yung bagay na yun. When the poor widow offered the 2 ribai, Kaya yung mahirap po na isang babaeng balo na nagbigay po sa isang Levita, Jesus praised her. kaya si Jesus talagang pinuri po siya. She offered what all she has. Inahandog niya lahat ng mga bagay na meron siya. She didn't explain. This is what I have all. Hindi niya po pinaliwanag na eto lang yung bagay na meron ako. But Jesus already knew her situation. Pero alam na po ni Jesus yung kanyang sitwasyon. Whenever we live for God,
God always cared all our things very carefully, even the small things. Kaya kung tayo po ay namumuhay alinsunod doon po sa Diyos, yung Diyos aalalahanin niya kahit yung maliliit na bagay para sa atin. But if we depart from God, we cannot be guided by God. Pero kung tayo'y lalayo sa Diyos, hindi tayo mapapatnubayan ng Diyos. Let's look at Ruth chapter 1. Balik po tayo sa Ruth chapter 1. The verse 1. Here is a certain man, and the verse 2, the name of the man was the Elimelech. Kaya sa chapter 1 verse 1, sinabi po dito may isang lalaki at sa chapter 2, ang pangalan ng lalaki ay Elimelech. Now, would you read all? Sa verse 2, ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, ang kanyang asawa ay si Naomi, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Malon at Chilion. Sila ay mga Efrateo mula sa Bethlehem sa Juda. Sila'y pumunta sa lupain ng Moab at nanatili roon. So because of the famine, the Elimelech and his family moved to the Moab. Dahil sa tagutom, si Elimelech at ang kanyang pamilya ay pumunta sa Moab. Actually, they are supposed to stay in the Judah. Sa katunayan, dapat po silang nanatili doon po sa Juda. Because the Judah is the promised land. Dahil po yung Juda, ito po yung lupaing pangako. God's promised land. Yung lupaing pangako ng Diyos. That's why even though there is a famine and difficulties, they have to stay there. Kaya kahit mayroong tagutom at paghihirap, kailangan po nilang manatili doon. But because of the famine, they moved to the Moab. Pero dahil po sa tagutom, sila po ay pumunta sa Moab. It means they depart from God. Ibig sabihin sila po ay lumayo sa Diyos. Then what happened? Ano pong nangyari? There is discipline. Mayroon pong disiplina. God probably gave him so many chances to return. Kaya yung Diyos sa katunayan, marami po siyang binigyan ng pagkakataon sa kanila na sila'y manumbalik. But he didn't return and stayed in Moab. Pero hindi po sila nanatili doon at sila po ay pumunta sa Moab. That's why finally they were disciplined. Kaya sa katapusan, sila po ay dinisiplina. Verse 3, Elimelech died. Kaya sa versikulo 3, si Elimelech ay namatay. Then Elimelech, Naomi's husband, died. At si Naomi, na asawa ni Elimelech, ay namatay din. And later, 2 sons died. At pagkatapos, yung dalawang anak niya ay namatay. Verse 5, would you read? Sa verse 5, kapwa namatay sina Malon at Chilion, kaya't verse 5. verse 5, kapwa namatay sina Malon at Chilion, kaya't ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kanyang asawa. So, here is, we can see how important our decision is. Kaya makikita po natin dito kung gaano napakahalaga yung ating desisyon. Even though when we faced on the difficulties, depending on what kind of decision we make, our life can be totally different. Kaya depende po sa desisyon ng ating pamumuhay, yung ating gagawin, ayun po yung magiging sitwasyon po ng ating daranasin. So, when the Elimelech faced on the famine, he decided to move out from God. Kaya nang si Elimelech ay nagkaroon po sa panahon nila ng tagutom, sila po ay umalis doon po sa lugar at pumunta sa Moab. That's why he lost everything. Kaya nawala po sa kanya ang lahat ng kanya. Sometimes, we decide to go to work in abroad. Kung minsan, tayo po yung nagdedesisyon na pumunta sa abroad. If there is a church, true church, no problem. Kung mayroon pong tunay na iglesia, walang problema. Sometimes we move to another city. Kung minsan, lumilipat tayo sa ibang lungsod. If there is a born-again Christian, surely, no problem. Kung mayroon pong born-again Christian po doon na totoo, walang problema. But, if there is no church, and if we decide, who can guarantee it? How God's guidance and the protection. Kaya kung wala pong iglesia doon at kung walang born-again Christian, paano natin makakasigurado na tayo po ipoprotektahan at gagabayan ng Diyos? Let's look at the James chapter 4. Punta po tayo sa Aklat ng Santiago, chapter 4. James chapter 4, verse 13. Sa Aklat ng Santiago, chapter 4, verse 13. Would you read? Hali kayo ngayon, kayo'y nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. At kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. So, earning the money is not the problem.
Kaya yung pagkita ng mga pera ay hindi problema. Making a profit, no problem. Buying or sell, no problem. Kaya yung pagkita ng malalaking halaga at yung pagbebenta at yung pangangalakal ay walang problema. But the problem is we will go to the such and such a city, any city. Pero yung problema, kami ay pupunta doon at pupunta dyan kahit sa anong lugar. Is there a church? Meron pong iglesia, Is there a God? meron pong Diyos, Is there God's guidance and protection? meron po bang patnubay at protection ng Diyos? Even though there is no true church and no word of God, they just move because of the money. That is the problem. Kahit na walang church at walang patnubay, sila po ay pumunta po doon dahil lang po sa pera. So when we decide something, we have to consider the God first and our Christian life first. Kaya kung kailangan natin magdesisyon, kailangan po nating i-consider muna yung Diyos at yung ating buhay Kristyano. Even if that way looks like we can make a lot of profit, we can lose everything if that is not the will of God. Kaya kahit na sa tingin natin yung lugar na yon ay makakakita tayo ng malaking halaga, kung wala naman po doon yung salita ng Diyos, ito po yung magiging kawalan sa atin. That's why when we decide something important, we need to discuss with the preacher. Kaya kung magdedesisyon tayo ng isang bagay na mahalaga, kailangan po natin ipaliwanag sa ating preacher. Let's look at the Proverbs chapter 19. Punta po tayo sa aklat ng Kawikaan. Proverbs chapter 19 verse 2. Kawikaan chapter 19, verse 2. Proverbs chapter 19 verse 2, would you read? Hindi mabuti para sa isang tao ang walang kaalaman, at siyang nagmamadali sa kanyang mga paa ay naliligaw. It's not good if there is no knowledge. It means if our decision is not based on the word of God, it's not right before God. Hindi mabuti para sa isang tao ang walang kaalaman. Ibig sabihin, kung ang ating desisyon ay hindi alinsunod sa salita ng Diyos, ito po ay hindi tama. He sins who hastened with his feet. Sometimes we rush to decide. At siyang nagmamadali sa kanyang mga paa, dahil kung minsan tayo po ay nagmamadali na pumunta at magdesisyon. We don't pray enough, we don't discuss enough, we don't meditate enough. Then we just decide. Then that can be the big mistake. Hindi po tayo nananalangin, hindi po tayo nagdesisyon ng maayos, hindi po tayo nagme-meditate o nagbubulay-bulay, kaya ito po yung nagiging problema sa atin. The meaning of Elimelech is the God is my king. Ang kahulugan po ng Elimelech, yung Diyos ay ang aking hari. But Elimelech didn't live according, not like his name. Pero sa Elimelech, hindi po siya katulad ng kanyang pangalan. If his name is really, he lived like his name, if he considered the God as his king, he should ask him about this very important decision. Kaya kung susunod po siya, alinsunod sa kanyang pangalan, kung magtatanong po siya sa Panginoong Diyos, hindi po siya magdesisyon ng ganitong bagay. Let's go back to Ruth chapter 1. Kaya buksan po natin sa aklat ng Ruth, chapter 1. That's why Elimelech died and two sons died as a result of the discipline. Kaya si Elimelech ay namatay at ang kanyang dalawang anak ay namatay. Ito yung resulta ng kanilang disiplina. And the verse 20, At sa versikulo 20, the chapter 1 verse 20, when the Naomi returned to Bethlehem, kaya nung si Naomi ay bumalik doon po sa Bethlehem, the Naomi said like this, verse 20, would you read? Let's read it together, 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, "Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, tawagin ninyo akong Mara, sapagkat pinakitunguhan ako ng may kapaitan ng makapangyarihan sa lahat." The meaning of Naomi is joy. Ang kahulugan po ng Naomi ay kagalakan. But when he departed from God, she said, "Don't call me Naomi, just call me Mara." Pero nung siya po ay lumayo sa Diyos, sinabi niya po, "Huwag niyo na akong tawaging Naomi, tawagin niyo na lang akong Mara." Meaning of Mara is suffering and pain. Ang kahulugan po ng Mara ay ang pagkakaroon ng paghihirap at pagdurusa. So, when the Naomi departed from God, joy becomes suffering and pain. Kaya nung si Naomi ay lumayo po sa Diyos, yung kanyang pangalan na tinatawag na kagalakan ay naging pagdurusa at pagkasakit. But when she returned to God,
she becomes Naomi again. Kaya nung siya ay muling nanumbalik sa Diyos, siya po ay naging si Naomi. So we have to know, when we depart from God, our Christian life becomes dried and we're gonna suffer spiritually and even physically. Kaya kapag tayo po ay lumayo sa church o sa Diyos, yung ating Kristiyanong pamumuhay ang magiging tuyot at yung ating spiritual yung ating spiritual na kalagayan. So look at the life of Lot. Kaya tignan niyo po yung buhay ni Lot. Not Ruth. Hindi po si Lot. Ruth, si Lot. The Lot departed from Abraham and chose to stay in the Sodom and Gomorrah. Kaya si Lot ay humiwalay kay Abraham at ninais niya pong manatili doon po sa Sodom at Gomorrah. And he became rich. At siya po ay naging mayaman. But what's the end? Pero ano po yung naging When katapusan? God judged the Sodom and Gomorrah with a fire, he lost everything. Nung sinira po o winasak ng Diyos yung Sodoma at Gomorrah, lahat ng kanyang ari-arian ay nawala. And when his family got out of the Sodom and Gomorrah, his wife looked back, then she became the pillar of salt. Kaya nung sila po ay umalis, yung kanya pong asawa ay lumingon sa likuran at siya po ay naging haliging asin. So he lost everything and even his wife. At nawala ang lahat ng kanyang ari-arian maging ang kanyang asawa. This is the price to depart from God. Ito po ang kabayaran ng paglayo sa Diyos. Let's look at the Acts chapter 5. Kaya punta po tayo sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 5. So we should fear God's discipline. Kaya kailangan nating matakot sa disiplina ng Diyos. Chapter 5, verse 1 and 2. Sa chapter 5 po, verse 1 at verse 2. Here is the Ananias and Sapphira. Ito po, nandito po si Ananias at si Sapphira. Would you read the verse 1 and 2? Ngunit may isang lalaki na ang pangalan ay Ananias ang nagbili ng isang ari-arian na may pagsang-ayon ng kanyang asawang si Sapphira. Verse 2, nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilihan at dinala ang isang bahagi lamang at inalagay sa mga paanan ng mga apostol. At that time, the brothers and sisters, saved Christian, sold their possession and offered it for the gospel. Nung panahon na yon, yung mga brothers and sisters sa panahon po nila, ibinagbili nila yung kanilang mga ari-arian at yung kanilang kinita ay inihahandog nila sa iglesia. At that time, Ananias and Sapphira sold their possession but hide half. Pero nung panahon na yon, si Ananias at si Sapphira, ipinagbili po nila yung kanilang ari-arian, pero yung kalahati ay itinalago nila. And they offered the half. At inihandog nila yung kalahati. Actually, no problem. Sa katunayan, wala pong problema. Think about this. At that time, some people didn't even offer even one single peso. Isipin niyo po ito, kahit sa panahon noon, yung mga tao, kahit na hindi sila bumibili, hindi po sila nagbebenta ng kahit isang halaga o kumikita ng kahit isang halaga. So offering the half of their possession is so great. Kaya yung paghandog ng kahit kalahating pag-aari ay napakahalaga na. But Ananias and Sapphira, God killed them. God let them die. Pero si Ananias at si Sapphira, hinayaan sila ng Diyos na mamatay. Why? Bakit po? Not because they didn't offer all their possession, but because they told a lie. Hindi dahil sa pinagbili o tanago nila yung kalahati ng kanilang ari-arian, kundi sila po ay nagsinungaling. So verse 9, Sa versikulo 9, the verse 3 first, verse 3, would you read? sa verse 3, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? And verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nanatiling iyo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ananias said, this is all possession I sold. Sabi po ni Ananias, ito'y lahat ng mga ari-arian na aking pinagbili. He deceived God. Dinaya niya po yung Diyos. He made the church confused. Kaya nilito niya po yung iglesia. He told a lie.
Gumawa po siya ng kasinungalingan. You know, the telling a lie is really big sin. Alam niyo po, yung pagsisinungaling ay napakalaking kasalanan. Sometimes we deceive ourselves. Kung minsan, dinadaya natin yung ating sarili. That's why, not to make a church confused, God let him die. Kaya para hindi na po malito ang iglesia, hinayaan na po sila ng Diyos na mamatay. And her wife, Sapphira, also told a lie. At sa katunayan, yung kanya pong asawa ni sa Sapphira ay nagsinungaling din. That's why God allowed her to die. Kaya pinahintulot ng Diyos sa kanila na mamatay. The verse 9, Sa verse 9, would you read? sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Tignan mo, nasa pintuan ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Verse 10 and 11, let's read it together. 3, 2, 1. Agad siyang bumagsak sa kanyang paanan at namatay. Pumasok ang mga kabinataan at natagpuan nilang patay siya. Siya'y kanilang inilabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. We have to know, we can make a mistake. Kailangan natin maunawaan ito. Tayo po'y nakakagawa ng kamalian. And when God revealed and asked you the chance to confess, if we confess, we have a second chance. Kaya kung tayo po'y nakagawa ng kamalian, pero inahayaan tayo ng Diyos na maipahayag mo yung inyong kasalanan, and yung Panginoong Diyos ay papatawarin ka. But if we tell a lie, it means if we don't repent and try to hide our sin, we will be disciplined. Pero kung hindi ka magsisisi at susubukan mong itago yung inyong kasalanan, kayo po ay God didisiplinahin. already gave them the chances to repent, Kaya binigyan na po sila ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. but they didn't repent. Pero hindi po sila nagsisi. They didn't commit the sexual sins. Hindi po sila gumawa ng sexual na immoral. They didn't share spread the wrong doctrine, Hindi po sila nagkalat ng mga maling doktrina. but they told a lie and confused the church, and they didn't repent. Pero sila po ay nagsinungaling at nilito po nila ang iglesia at hindi po sila nagsinungaling. So we have to fear God's discipline. Kaya kailangan tayo matakot sa disiplina ng Diyos. God is in the church. Yung Diyos ay nasa iglesia. That's why if we depart from God and if we try to deceive God, God will reveal it and discipline us. Kaya kung tayo'y lalayo sa Diyos at susubukan nating dayain yung Diyos ang magbibigay disiplina sa atin. So let's go back to Ruth chapter 1. Kaya balik po tayo sa aklat ng Ruth, chapter 1. What if the Elimelech, even though he faced on the famine, what if Elimelech stayed in the Bethlehem, in Judah, to the end? What will happen? Paano kung halimbawa, kahit sa panahon ng taggutom, ay nanatili pa rin po si Elimelech doon po sa lupain ng Juda, ano yung mangyayari? 100% surely God helped him. 100% na tutulungan sila ng Diyos. Let's look at the chapter 1 verse 6. Punta po tayo sa chapter 1 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magkagayon, siya at ang kanyang dalawang manugang ay nagsimulang bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan at binigyan sila ng pagkain. Naomi heard that the Lord had visited his people by giving them bread. Kaya narinig po ni Naomi na yung bayan po nila bayan po nila ay bumisita yung Diyos doon sa lugar na yon at binigyan sila ng tinapay. So if Elimelech didn't depart from God and stay there, probably he also received the help from God. Kaya kung hindi po pala umalis si Elimelech at nanatili po sila doon sa lugar, tutulungan po pala sila ng Diyos. So please, even though you faced on the difficulties, don't depart from God. Kaya pakiusap, kahit kayo po ay humarap doon po sa mga pagsubok ng buhay, huwag po kayong umalis sa iglesia. We have to keep our faith. Kailangan nating mapanatili yung ating We have pananampalataya. to stay in our position. Kailangan nating manatili sa ating posisyon. Then when we wait and endure all the difficulties, one day we will see God visited us. Kaya kung tayo'y
Kung tayo'y maghihintay mula po doon sa mga pagdurusa natin, yung Diyos, darating yung araw na yung Diyos ay tutulong sa atin at bibisitahin tayo. So the verse 7, Kaya sa verse 7, the last part of verse 6, when the Naomi heard this news, she arose with her daughters-in-law that she might return from the countries of Moab. She decided to return to Israel. kaya dito po sa dulo ng verse 6, nung narinig po ni Naomi, nung bumalik po siya sa lupain ng Moab, narinig niya po na dinalaw siya ng Panginoon. Sorry po. When the Naomi heard the news, God visited Israel and gave the bread, she decided to return. Kaya nung narinig po ni Naomi na yung Panginoong Diyos ay bumisita sa lupain ng Juda, sila po bumisita at nagbigay ng tinapay, sila po ay muling bumalik sa lupain. When she decided to return, probably she really encouraged herself. Kaya nung siya po ay nagdesisyon na bumalik, talagang hinimok niya yung kanyang sarili. Because she already knew what kind of the words, what other people would say about her. Dahil alam niya na po kung ano yung sasabihin ng mga tao sa kanya. Let's look at the verse 19. Tingnan po natin sa verse 19. When the Naomi and Ruth returned to Israel, here, the verse 19, would you read? Sa verse 19, sa gayoy nagpatuloy silang dalawa hanggang sa sila'y makarating sa Bethlehem. Nang sila'y makarating sa Bethlehem, ang buong bayan ay nagkagulo dahil sa kanila. At sinabi ng mga babae, ito ba si Naomi? So all the city was excited because of them. The woman said, is this Naomi? Lahat po ng mga tao ay namangha at nagulat at tinanong po nila, ito ba si Naomi? So probably some people welcome them and some people talk about them bad things. At yung ibang mga tao ay winelcome po ulit sila at yung iba namang mga tao ay nagsabi ng mga masasamang salita tungkol sa kanya. Is that Naomi? Siya ba si Naomi? She left to the Bethlehem. Umalis siya sa Bethlehem. Now she lost the family. Nawala ngayon yung kanyang mga pamilya. She is disciplined. Dinisiplina siya. They like to talk about something bad about Naomi. Gusto na lang magsalita ng mga ng mga masamang paratang kay Naomi. But Naomi, even though she knew, she decided to return. Pero kahit alam na po ni Naomi, siya po ay nagdesisyon na muling bumalik. Because God was more important than this kind of word. Dahil alam po ni Naomi na yung Diyos ay napakahalaga sa kanya kumpara sa ibang mga tao. Sometimes we depart from the church and absent many Sunday sermon. Kung minsan tayo po'y lumalayo sa iglesia at lumiliban sa ilang mga sermon. And when I visit and have a fellowship, I used to hear, Pastor, I cannot return. I'm shy. And other people will talk about me. Kaya sa tuwing ako po'y bumibisita at nakipag-usap sa kanila, sinasabi po nila, ako po'y nahihiya na pong bumalik at pinag-uusapan ako ng mga tao. I don't believe the brothers and sisters talk about the bad things about when the brothers and sisters return to church. Pero hindi po ako naniniwala na pinag-uusapan sila ng mga brothers and sisters kapag yung kapatid na yon bumalik sa iglesia. But even though they said so, we have to return. Pero kahit na pinag-uusapan siya, kailangan niyang bumalik. Because God is more important than other people. Dahil yung Diyos ay napakahalaga kaysa sa ibang mga tao. Returning God, because the returning God is the will of God. Yung pagbabalik sa Diyos, dahil yung pagbabalik sa Diyos, ito po yung napakahalaga. That's why no matter what other people say about me, we have to return. We have to recover our Christian life. Kaya ano man yung sabihin ng mga tao tungkol sa akin, kailangan kong bumalik, kailangan kong manumbalik sa buhay Kristyano. So Naomi really encouraged herself to return. That's why she returned. Kaya si Naomi, hinihimok niya po yung kanyang sarili na muling manumbalik, kaya siya po ay nakapanumbalik. And also, she heard the news, God visited and gave the Israel the bread. That's why she could get the strength to return. Kaya nung nabalitaan po ni Naomi na binisita po yung lupain ng Diyos at nagbigay ng mga tinapay, siya po ay nagdesisyon na muling bumalik. Sometimes when we want to recover our Christian life, how can we get the strength? Kaya kung gusto nating muling manumbalik yung ating Kristyanong pamumuhay, paano tayo magpapalakas? By listening the word of God.
sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng When Diyos. we hear the word of God and the news that God visited us, it gives us the hope and the strength to return. Kaya sa tuwing nababalitaan po natin na binibisita tayo ng Diyos, mayroon tayong pagnanais na muling bumalik sa Kanya at magkakaroon ng kalakasan. Let's look at the Hosea. Kaya punta po tayo sa Hosea. After Daniel, Hosea chapter 6. Pagkatapos po ni Daniel, doon po sa Hosea chapter 6, page 1332 sa Lumang Tipan. Hosea chapter 6 verse 1. Sa Hosea chapter 6 verse 1. Let's read it together. 3, 2, 1. Halik kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya ang lumapa, ngunit pinapagaling niya tayo, sinugatan niya tayo, ngunit tayo'y kanyang bebendahan. Come, let us return to the Lord. Halik kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon. Even though we commit the sin and depart from God, that's why God discipline us. God wants us to return. Kaya kahit tayo nakagawa ng kasalanan at lumalayo sa Diyos, natural na dinidisiplina tayo ng Diyos, pero nais niya na muli tayong manumbalik sa Kanya. But if we don't know about God and God's heart, we are afraid to return. Pero kung hindi natin alam ang tungkol sa Diyos at ang tungkol sa Kanyang puso, ayaw na po nating muling manumbalik. That's why verse 3 says, let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. Kaya sa verse 3, at ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. If we know God is still waiting for us, we can return. Kung alam po natin na yung Panginoon ang naghihintay sa atin, magkakaroon tayo ng puso na muling manumbalik sa Kanya. If we know how much God loves us, we can return. Kung alam po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, tayo po'y magdedesisyon na muling manumbalik. So the verse 6, chapter 6 verse 1, come and let us return to the Lord, for He has torn. When he departed from God and followed the wrong way, God disciplined us, but He will heal us. He will heal us. Kaya sabi po dito, halik kayo at tayo manumbalik sa Kanya sapagkat siya ang lumalapa. Ibig sabihin na siya ang nagbibigay ng pasakit sa atin, pero yung Diyos, siya din po yung nagbebenta sa atin. He will heal us, and He was stricken, but He will bind us up. Kaya pinapagaling niya po tayo, sinusugatan niya tayo, ngunit Kanyang binebendahan. So God wants to heal our Christian life. Kaya nais ng Diyos na mapagaling yung ating Kristiyanong God pamumuhay. wants to bind our hurt. Kaya nais po ng Diyos na bendahan yung ating puso. God is waiting for us. Kaya yung Diyos yung nagnanais na manumbalik tayo. God wants to work with us. Kaya nais ng Diyos na kumilos kasama tayo. But if we don't know this God's heart, we are afraid to return. Pero kung hindi po natin yung alam yung puso ng Diyos, wala tayong pagdesisyon na manumbalik. Sometimes I'm also misunderstood by brethren. Kung minsan nagkakaroon ako ng maling pagkaunawa sa mga kapatid, I visited the one brother. nagbibisita ako sa isang kapatid, He has absent many Sunday sermon. siya po ay lumiba ng napakaraming sermon. So when I have a fellowship, brothers and sisters and I'm waiting for you to return. Kaya lagi ko pong sinasabi sa kanila na yung mga brothers and sisters, pati ako, ninanais po namin na ikaw ay makapanumbalik. Then he said, Pastor, you don't hate me? Pero sinasabi po niya, Pastor, hindi niyo po ba ako kinaiinisan? Why I hate you? Why do I hate you? Bakit naman ayaw ko sa'yo? He said, because I absent many Sunday sermon and I didn't do anything and that's why I think you hate me. Kasi lumiliban na ako ng maraming mga sermon at wala na po akong ginagawang anuman, kaya iniisip ko na baka ayaw niyo sa akin. No, I'm waiting for you and I pray for you. Hindi, ako yung naghihintay sa inyo at nananalangin para sa iyo. If you don't hate me, I'm gonna return. Kung kung gusto niyo po sa akin o hindi niyo naman po ako ayaw, kailangan ko nang manumbalik. If we don't know the God's heart, we are afraid to return. Kung hindi po natin alam yung puso ng Diyos, ayaw na po nating manumbalik. God still loves us. Yung Diyos, mahal pa rin tayo. God is waiting for us to recover our Christian life.
Yung Diyos ay naghihintay pa rin po sa atin na muli manumbalik yung ating Kristiyanong That's pamumuhay. why Bible says, "Come, let us return to the Lord." Kaya sabi po ng Biblia, halik kayo at tayo manumbalik sa Panginoon. Let's go back to Ruth chapter 1. Kaya balik po tayo sa aklat ng Ruth, chapter 1. So when the Naomi decide to return to God, at that time the two daughter-in-law have to decide whether they follow Naomi or return to their hometown. Kaya nung si Naomi ay nagdedesisyon na muling manumbalik sa Diyos, yung kanyang dalawang manugang na babae ay nagdedesisyon din kung talagang sasama kay Naomi o hindi. The verse 14, Doon po sa verse 14, they lift up their voices and wept again. kaya't inilakas nila ang kanilang mga tinig at muling nag-iyakan. So the the Naomi and two daughter-in-law cried together. Kaya si Naomi at yung kanyang dalawang manugang na babae ay nag-iiyakan. They are very sad to be separated. Dahil sila po ay nalungkot na naghiwalay sila. But the Orpha and Ruth, they have made the different decision. Pero si Orpah at si Ruth, sila po ay gumawa ng magkaibang desisyon. So verse 14, would you read? Sa verse 14, kaya't inilakas nila ang tinig na muling nag-iyakan, hinagkan ni Orpha ang kanyang biyenan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. So why the Orpha, even though she cried, she decided to return to her hometown? Pero kahit na si Orpha ay umiyak, bakit siya ay nagdesisyon na bumalik sa kanilang tahanan? The verse 15, here is the reason. Sa versikulo 15, ito po yung dahilan. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi niya, tingnan mo, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa iyong bilas. Your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan. So she believed, Orpha believed, her gods can care her. Kaya naniniwala po si Orpah na yung kanyang Diyos ay aalagaan siya. She relied on her own gods. Siya po ay nagtitiwala sa kanyang sariling Diyos. That's why she returned to her hometown. Kaya talagang ninanais niya po na muling manumbalik sa kanyang tahanan. Then why the Ruth decide to follow Naomi and went to the Israel? Pero bakit kaya si Ruth ay nagdesisyon na sumunod kay Naomi at bumalik doon po sa lupain? Because she relied on God, true God. Dahil siya po ay naniniwala sa tunay na Diyos. God of Israel, not her own God or the own way. Kaya yung Diyos po ng Israel, hindi po yung Diyos ng kanyang sarili o ng kanyang daan. Verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Even though Naomi departed from the Bethlehem, she trusted in God. Kahit si Naomi ay lumayo sa Bethlehem, siya po ay naniwala pa rin sa Diyos. Probably she really wanted to return and recover her faith. Sa katunayan, siya po ay nais na bumalik at muling manumbalik yung kanyang pananampalataya. That's why when God disciplined the other families, God gave her the another chance. Kaya nung dinisiplinan ng Diyos yung ibang mga pamilya nila, siya po ay binigyan pa ng pagkakataon. And while Ruth staying with the Naomi, she found the true God. Kaya through the Naomi. Kaya habang si Ruth ay nananatili kay Naomi, nakakilala siya ng tunay na Diyos sa pamagitan ni Naomi. That's why the Ruth decided to follow that God. Kaya ninais po ni Ruth na talagang magdesisyon na sumunod sa Diyos. That's why she said, wherever you go, I'll go, and wherever you lodge, I lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Kaya sinabi po ni Ruth, kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta, at kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. At ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. So depending on what we trust, we follow that way, different way. Kaya depende sa kung ano po yung ating pinapaniwalaan, yun po yung desisyon na ating pupuntahan. Orpha trusts her own gods, that's why she followed that God. Kaya si Orpah, naniwala po siya sa kanyang sariling Diyos, kaya sinunod niya yung kanyang Diyos. And Ruth trusts the God of Israel, that's why she followed Naomi.
Kaya si Ruth naman ay naniwala sa isang tunay na Diyos ng Israel, kaya sumunod siya kay Naomi. Here is a very important verse, the Proverbs chapter 23. Meron po napakahalagang bersikulo mula po sa Proverbs, sa Aklat ng Kawikaan. Proverbs chapter 23, verse 7. Sa Kawikaan chapter 23, verse 7. Proverbs chapter 23, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. As he think in his heart, so is he. Kaya kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. What is in our heart, depending on the what we have in our heart, our decision follow that thing. Kaya kung ano yung iniisip natin at kung ano yung kung ano po yung meron din po sa ating puso, yun po yung nagiging desisyon natin. Depending on the what kind of heart we have, what we have in our heart, we decide. Kaya depende sa kung ano yung pusong meron tayo po yung nagdedesisyon. And depending on all our decision, our life will be changing. Kaya depende sa lahat ng ating desisyon, yung ating buhay ay mababago. And our destiny will be changing. At yung ating destinasyon ay muling mababago din. That's why what we have in our heart, so he is. His life following what he has in his heart. Kaya sinasabi po dito na kung ano yung nasa kanyang puso ay gayon siya. Gayon siya kikilos sa kanyang buhay. 나인틴대한 po? I forgot the name. The red noodle, yellow noodle, like a pancit and yellow noodle. Sometimes the shrimp and Shrimp, palabok. 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 Oh, palabok. Here is a test, Meron pong isang test. the psychological test. Meron pong isang psychological na pagsusuri. Here is a pancit and palabok. Meron pong pansit at meron pong palabok. What do you like? Ano pong gusto nyo? Palabok? Palabok o pansit? Pancit? Palabok? Okay, pancit. Sino pong may gusto ng pansit? Oh, palabok. Sino pong may gusto ng palabok? Oh, okay. Those who raise the hands for pancit, those who choose the pancit, here is the result. Of Kaya the kung test. sino po ay may gusto ng pansit, ito yung resulta. Listen carefully. Makinig kayong maigi. Those who chose the pancit are people who like the pancit. Yung taong may gusto ng pansit, siya yung taong may gusto ng pansit. Those who choose the palabok are people who like a palabok. Yung taong pumili ng palabok, siya po yung taong may gusto ng palabok. Very simple. Napakasimple. Why we decide pancit or palabok? Because in our heart, we like that more. Bakit tayo nagdedesisyon na kung gusto natin yung pansit o yung palabok? Dahil kung ano yung pusong meron tayo, yun yung gusto natin. Today is Sunday. Ngayon, Sunday. Everyone goes somewhere to take a rest. Ngayon, yung ibang mga tao pumupunta sa ibang lugar upang magpahinga. But why we decide to attend the church? Pero bakit nagdesisyon tayo na umattend ng church? Because in our heart, we think we know the Word of God and fellowship. Our God are more important than others. Dahil sa ating puso, alam po natin yung salita ng Diyos at yung fellowship. Kaya alam po natin na napakahalaga ng Diyos kaysa sa ibang tao. When we conduct a Bible seminar in Mindoro, someone asked me, who support you? Kaya nung kami po ay nagsasagawa ng Bible Seminar sa Mindoro, tinatanong po ako ng iilan, sinong sumusuporta sa iyo? Probably you spend a lot of expenses to come here and conduct a Bible seminar, prepare the food. Sa katunayan, maaari kang gumagastos ka ng ilang mga pera para sa Bible Seminar at sa ilang mga pagkain. Then I said, all our brethren, nobody support them. They commute and they spend their own money. Pero sinabi ko po na yung aming mga kapatid ay wala pong nagbibigay suporta sa kanila. Sila po ay nagko-commute at sila po ang bahala sa kanila.
the reason why we sacrifice for the gospel is because in our heart, we consider the gospel and saving the lost souls are more important than something else. Yung nais po ng ating puso, yung talagang mangaral ng ebanghelyo at maligtas sila. So depending on the what we have in our heart, our decision making is different. Kaya depende po sa kung ano yung nais ng ating puso, yung ating desisyon ay maiiba. That's why our life will be different. Kaya yung ating buhay ay mababago. Then we're gonna live that kind of life. Kaya kailangan nating mabuhay ng ganong klaseng buhay. Thomas betrayed the apostle Paul and returned to the world because in his heart, the world was more important than the sacrifice for the God. Si Thomas, kanya pong tinalikuran o ipinagkanulo ito pong si Pablo dahil sa kanyang puso, mas nais niya ito pong makamundong bagay kaysa sa mga kapatid. But if we consider the gospel is much more important than anything else, we're gonna live for the gospel. Pero kung iko-considera natin sa ating puso na yung ebanghelyo ang mas mahigit pa kaysa sa ibang bagay, tayo po yung makakapamuhay alinsunod dito. Let's go back to the Ruth chapter 1, Kaya balik po tayo sa Ruth chapter 1, verse 17. sa verse 17. Look at how strong the decision of the Ruth is. Kaya tingnan niyo po kung gaano napakatibay ng kanyang desisyon nito pong si Ruth. The verse 17, would you read? Kung saan ka mamamatay, ay doon ako mamamatay. At doon ako ililibing, gayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. So it means, even though I died, I follow you. I follow you, God. Ibig sabihin, kahit ako'y mamamatay, ako'y susunod sa iyo. Ako'y susunod sa iyong Panginoon. Her decision so strong. Yung kanyang desisyon ay napakatibay. That's why nobody can stop her. Kaya walang sino mang makapagpigil sa kanya. So verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makita ni Naomi na nakapagpasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. Yes. When we decide to follow God, Satan try to tempt us more. Kaya kapag tayo'y magdidesisyon na talagang sumunod sa Panginoong Diyos, ito pong si Satanas ay gagawa ng, hahamakin tayo. Have you experienced? When we decide to have a diet, we can see the more food. Kaya nakapansin na po ba kayo, kapag tayo po'y nagda-diet, nakakita tayo ng marami pang mga pagkain? Friends invite us more and share the birthday party. Kaya yung ating mga kaibigan, iniimbitahan pa tayo at sa mga party. There is more temptation. Talagang napakarami mga temptasyon. But if our decision is so strong, nobody can stop us. Pero kung yung ating desisyon ay napakatibay, walang sino mang makapagpipigil sa atin. Let's look at the Hebrew chapter 11. Tingnan po natin si Hebreo chapter 11. Hebrew chapter 11. The Hebrew chapter 11 is the chapter of the faith. Yung Hebreo chapter 11, ito po yung kapitulo ng pananampalataya. So because of faith, all these saved people sacrifice and decide to follow God. Kaya dito po sa kapitulo 11, nakikita po natin yung pananampalataya ng mga ligtas na mga tao na sila po yung nagsakripisyo at nagsidesisyon na sumunod sa Diyos. And nobody could stop them. At walang sino mang makapagpipigil sa kanila. Because they strongly decide to follow God and die for the gospel. Dahil matibay silang nagdesisyon na sila po susunod sa Diyos at sa Ebanghelyo. So no matter what happens and even though they suffer a lot, nobody stop them. Kaya anuman pong mangyari at habang sila nagsasakripisyo, walang sino mang makapagpipigil sa kanila. So even though there are many verses, I like to read with Brother Arvin alternately. From verse 33 to 38. Kaya babasahin po namin ng salitan, ako po at si Pastor, nang magmula sa verse 33 hanggang verse 38. Brother Arvin first. Verse 33, na ang mga ito sa pamagitan ng pananampalataya'y lumubig na mga kaharian, naglapat ng karunungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon. Verse 34. 34, brothers and sisters.
Verse 35, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang ibang pinahirapan ay tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari pinagpapatay ng tabak, sila'y naglibot na may suot ng balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap pinag-uusig, inaapi. For amazing. Talagang nakakamangha. Verse 38, even though there are so many persecutions and difficulties and sufferings, verse 38, of whom the world was not worthy. It means even the world couldn't stop them. Talagang nakakamangha na binanggit po dito na sa verse 38 na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Hindi sila napigilan. Because these people already decide to follow God and die for the gospel. Dahil ito pong mga tao nito, mga ligtas na mga Kristiyano, sila po yung nagdesisyon na sumunod sa Diyos at mamatay para sa Ebanghelyo. When I got salvation, I decided to transfer from my former church to this church. Nung ako po yung naligtas, nagdesisyon ako na umalis sa aking naunang church at pumunta dito po sa tunay na church. All my family and my friends tried to stop me. Lahat ng aking mga pamilya at mga kaibigan ay talagang sinubukang pigilan ako. But nobody stopped me because I already decided. Dahil walang ibang nakapagpigil sa akin dahil talagang nakapagdesisyon na ako. When the church called me, I quit my job. I was a teacher. I quit my job the next day. Kaya nung yung church po ay tinawag ako, yung na bilang maging ministeryo, umalis talaga ako sa aking trabaho bilang teacher. When we decide to come to Philippines, my wife quit the job. Kaya nung nagdesisyon po ako na umalis at pumunta po sa Pilipinas, yung akin pong asawa ay umalis din po sa kanyang trabaho. She is doctora, but she quit the job. Siya po ay isang doktora pero inalisan niya po yung kanyang trabaho. My principal and co-workers and her co-workers tried to stop us. Yung kanyang principal, yung kanyang mga katrabaho at yung aking mga katrabaho, sinubukang pagilan kami. But nobody stopped us because we already decide. Pero walang ibang nakapagpigil sa amin dahil nakapagdesisyon na kami. When the Christian decide for the gospel and God, nobody stopped them. Kapag ang isang Kristiyano ay nakapagdesisyon na sa Ebanghelyo at sa Diyos, walang sino mang makapagpipigil sa kanila. Even though there are so many difficulties and the persecution, we decide to evangelize our people. Kahit na dumanas po tayo ng paghihirap at ang mga pag-uusig, tayo po yung nakapagdesisyon na makapagpahayag ng Ebanghelyo sa mga tao. We decide to abide in the church. Tayo po yung nakapagdesisyon na manatili sa iglesia. We decide to sacrifice for the Lord. Tayo po yung magdedesisyon na magsasakripisyo para sa Panginoon. Nobody can change our decision. Nobody can stop us. Walang ibang makapagpipigil sa ating desisyon, walang ibang makapagbabago dito. Tama po ba? Let's look at the last verse, Ruth chapter 1. Tingnan po natin yung huling talata mula po sa Ruth chapter 1. When Naomi departed from God, there was a famine. Kaya nung si Naomi ay lumayo po dun sa Diyos, nagkaroon po ng tagutom. But when she decide to really return, that is the harvest time. Kaya nung siya po ay nagdesisyon na muli nang bumalik, nagkaroon na po ng pag-aani. The verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa gayoy, nagbalik si Naomi at Ruth na Moabita ng kanyang manugang nakasama niya. Mula sa lupain ng Moab, sila'y dumating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aani ng sebada. Harvest means there are a lot of food. Pag-aani, ibig sabihin, napakarami ng pagkain. When we decide to return to God and decide to recover our Christian life, we will see how much God blesses us spiritually. Kaya kung tayo magdedesisyon na muling bumalik sa Diyos at tayo magdedesisyon na muling ma-recover yung ating Kristiyanong pamumuhay, makikita po natin yung pagtulong ng Diyos. So if you wants to recover your Christian life, please determine your heart to return to God today. Kaya kung nais po ninyong ma-recover yung inyong Kristiyanong pamumuhay, pakiusap,
magkaroon na po kayo ng determinasyon na magdesisyon sa inyo pong buhay Kristiyano. Don't make anyone change your decision. Kaya wag po sino mang hamakin yung inyo pong desisyon. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po yung manalangin. Our Heavenly and